hapon kababayan, si Attorney Israelito Torion po ito. Bago lang namin nalaman na nakatsamba tayo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Narinig natin at na-confirm na nanalo tayo doon sa petisyon na final natin para against sa impeachment complaint ni VP Inday Sara, no? Napagpala po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nanalo, and I have yet to receive the full text of the decision, pero marami na pong tumatawag sa ating kanina pa. Kala ko yun palang resolution sa Supreme Court granting our petition questioning the impeachment complaint filed against VP Sara Duterte. So this is a great victory for the Filipino nation, and we hope and pray that this saga of an illegal, unconstitutional impeachment complaint against the Vice President will finally end, because this will not really help in the development of our country. This will only cause further division, beloved country. So this is really a good news. At least now we can concentrate on the more important things. The congressmen can now concentrate in helping their constituents, especially in the NCR region na binaha ng husto. Sana yun ang pagtutukan, and maganda talaga ito kasi wala naman talagang kabuluhan yung impeachment complaint na yun, and the only ground siguro na medyo malakas doon na tingin nila na malakas ay yung alleged funds daw na hindi na-liquidate according to them. Pero kung titingnan mo, pati ang COA nag-clear na ng ating pinakamamahal na Vice Presidente. So it was really premature, aside from the fact that it was really a violation of the one-year bar rule. We were able to explain it fully in the past, and I do hope and pray that this petition will now put to rest all questions concerning the impeachment complaint being filed in the Senate, no? Kasi malapit nang open yung Senado ngayong July 28, if my memory serves me right. So at the very least, I hope it will no longer be tackled as an issue because the case has finally been decided. Although it is a fact that pwede pa mag-file ng motion for reconsideration yung House of Representatives through the Solicitor General perhaps. Pero klaro naman na na-decide na itong issue na ito. Sana tigilan na itong issue na ito kasi wala talaga itong ginagawang mabuti sa ating bansa. Lahat lang pamulitika. Wala nang ibang nangyayari sa ating bansang maganda. Lahat politika. So concentrate naman tayo na tulungan yung ating mga kababayan sa NCR. Kagagaling ko lang sa Manila kahapon. Grabe ang baha, and kailangan ng tulong ng ating mga mamamayan doon. And they should be helped, they should be assisted, and let us now concentrate to help our country rather than engage in useless discourse such as this impeachment discourse, which does not contribute anything to the positive development of our country. So sa lahat pong sumusuporta sa amin, sa lahat pong nagpahayag ng suporta, ng pananalangin at pagtulong sa amin, maraming salamat po sa inyo. Gusto ko ring pasalamatan yung aking mga kasama sa opisina, ang aking magiting at magaling at mga gwapa na mga bright pa, no? Si Attorney Resi Rizada Nolasco, thank you very much for your
help and assistance to Attorney Yula Arias. Yun, magaling na abogada natin. Si Attorney Creamy, no, Clavero, thank you very much. To Attorney Reginald Santiago, maraming salamat. To Attorney Vanessa, maraming salamat sa iyo. Attorney Escritor, so Attorney Campaner, no, sa the law firm of Torion and Partners. Kung yun ding aking mga staff na walang tulugan minsan, nasira na ata ang aming photocopying machine sa kadami ng kaso na of national interest, no. I would like to make special mention to my ever reliable Vincent. Maraming salamat, Vincent. Si JR, yung aking process server, yung aking chef, si Steve, maraming salamat. Ako apong badlungon ng mga staff po na apo dia, salamat gyapon. Thank you very much for all your help and assistance, no. Gaya ng nasabi ko, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gumagawa talaga ng mirakulo, no. At least nakachamba tayo dito. We won in the case that truly matters. This is a case that truly matters because this affects our country, this affects our nation. This affects the future of our, children. Kasi kung ipatuloy itong impeachment, itong mangyayari nito, magkakagulo tayo, will be further divided, a great schism will further be enhanced, and it does not contribute to nation building. It does not contribute to the improvement of our country. So let this issue be put to rest. Sana ang kasunod nito, yung aming petisyon naman for manual counting. Sana magkaroon din kami ng milagro na manalo rin doon at mapagbigyan kami ng Korte Suprema na i-grant yung aming petisyon for mandamus na i-require yung Commission on Elections, no, na i-implement yung manual counting, no. Nangyari ito sa dahil sa assistance ng ating mga kasama sa opisina, sila Attorney Rizada Nolasco, sila Attorney Arias, si Attorney Clavero, sila Attorney Santiago, no. Maski mahirap yung kaso, nakaya natin. And nanalo tayo, pinagpala tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. I hope and pray that this issue will be put to rest, no. Papunta ako sa aking klase, mga kaibigan, no. Ganito po si Attorney Torion, papunta sa klase. Ano ito parang anong tawag ngayon? Anong tawag mo yan? Yung dalawang bagay na multitasking, yun. Yan, nag-multitasking tayo kasi papunta tayo sa klase. Siyempre, kailangan nating mag-review sa ating mga lecture sa mga magigitir at magagaling nating mga estudyante. At nakarinig, na-confirm kasi kaninang umaga merong tumatawag sa atin na meron nang ipapalabas daw na desisyon. Kahapon pa yun, pero marites lang kasi yun marites lang yun. So ngayon confirm na. So sana again pasalamatan natin lahat ng tumulong sa atin, no, dito sa kaso na ito. Maraming salamat po. Yung mga kasama ko pala, si Attorney Martin Delgra, no. Salamat for believing in us, na sumama kayo sa ating petisyon. Yung aking kaibigan na si Attorney James Reserva doon sa Butuan City, sumama din siya sa amin dito. Kasi yung mga mga residents of Davao City na maraming sumama sa amin, sila Councilor Acosta, salamat po. Si dating Vice Mayor Kitain, salamat po sa inyo for believing in us and for believing in the cause and for helping us in filing the case. Salamat po sa inyo. Sila sila
Coach Oli, sumama sila nila. Si Banat Bay, sumama sila dito sa kaso na ito. Si Boss Dada, sumama sila dito sa kaso na ito. No? When we crafted the petition, many signified their intention to join us. We were very ecstatic that many were receptive in filing the petition to question the filing of an impeachment complaint against VP Sara Duterte. And sa awa ng Panginoon, nung ating na-prepare yun, no? Kasama ko ang aking mga law professor sa JMC Law School, no? Meron ding nagbigay ng mga advices nila, no? Sa mga JMC Law Faculty dyan, maraming salamat. And especially to my assistant dean again, si Attorney Resi Rizada Nolasco, yung mga kasama ko sa opisina, no, na mga bright masyado. Sila actually yung mga bright, ako taga bigay lang ng direksyon, no. Nanonood ang aking kaibigan na gwapo, si Attorney Jimmy Bondok. Kumusta ka na dyan, kapatid? Kumusta ka na dyan? Nanalo tayo, nakatsamba tayo, kapatid. Milagro si Allah Subhanahu wa Ta'ala at grinant ng Supreme Court yung petition, no, for certiorari prohibition against the House of Representatives, no. So this is a very important and historic case. This is a case that truly matters because this is not only for us, this is for the Filipino nation, because if the impeachment complaint will proceed, no, it will not do good to our country. It will just continue to further divide us, no? So again, sa mga kasama ko sa kaso, Attorney Martin Delgra, salamat po. Attorney James Reserva, yung anak niya na abogada rin na sumama sa atin dito. Co-counsel natin yun, si Attorney Reserva. Salamat po. Salamat din sa mga konsihal natin sa Davao City na sumama sa atin dito. Sila Councilor Acosta, kasama ko rin sa opisina, associate ko rin, konsihal na pero nagpa-practice pa rin. Si former. Aming salamat po.